Ayun. Okey, okey. So 'yan, so kamusta mga ka-Streetwise 'no, ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So unang-una dito mga kababayan 'no, sa hindi lang po kasi nakakaalam, nakauwi na po si Sara Duterte galing Germany. So ito pakita ko lang sa inyo 'no, so 'yan sana mabasa niyo lang 'no. So sabi dito mga kababayan, okey, nakauwi na sa bansa si Baby Sara Duterte at ang kanyang pamilya matapos ang ilang araw na bakasyon sa Germany. Sa ulat, sakay ang pamilya Duterte ng Emirates flight EK334. So yan, so merong flight number. So ngayon mga kababayan 'no, ito ay nabalita 2 days ago. So August 4, so ngayon August 6 na. So ang flight po ni Sara Duterte noong August 4 dumating po siya sa Pilipinas mga bandang 9:00 ng gabi. Okey, teka lang ano yung 9:00 ng gabi. So yun, bale ang nangyari dito, hanggang ngayon wala pa rin tayong pakiramdam. Kumbaga nawala si Sarah ng 10 araw parang parang balewala lang sa'tin, 'di ba parang wala lang, eh. So yun nga mga kababayan, okey? So ngayon nalaman po natin na si Sara Duterte pala, 'di ba ang galing po ng tactics ni Sara Duterte, eh. Ngayon dahil nga po sa nasita natin si Sara Duterte na umalis siya ng bansa, habang binabayo po tayo ng bagyo. So ngayon ang ginawa ni Sara Duterte nag-ingay tungkol nga po sa kanyang security. So kahapon nakita po natin sa Senate hearing ni Bato de la Rosa na meron pa rin pong at least 350, 'di ba? Meron pa rin po siyang 350 na security personnel. So ang 31 pala doon ay PNP and then the remaining is AFP. At mga kababayan dito 'no, sabi dito, pakita ko sa inyo 'no, 5 million gastos, 'di ba? Ng gobyerno sa security ni VP Sara Duterte. Oh, 0.5 so 500 million, 'di ba? 0.5. So gumastos po ang gobyerno natin ng 500 million pesos kay Sara Duterte. So yun, medyo nakakagulat lang, 'di ba? And then mga kababayan 'no, siyempre sa hindi lang po nakakaalam, humihingi po ng additional budget si Sara Duterte. Kasi alam naman po natin 'di ba, si Sara Duterte wala na siya sa ano, wala na siya sa, DepEd, 'di ba? Hindi na siya DepEd secretary. So dahil nga po dun sa hindi na po siya DepEd secretary, humingi na po siya ng additional budget. So VP Sara Duterte, teka lang, additional budget. Tingnan ko lang kung magkano additional budget. 0.8 'no? Yan 'no, sabi dito 'no. So galing 'to sa DBM. 'Di ba galing sa DBM 'yan. So sabi dito, DBM VP Duterte's office seek 8 points increase in budget for 2025. So ito po ay budget lang po ng ano, ng Vice President. Okay? So yung budget niya po ay 2 billion. Walang ya. Wala kang trabaho, wala kang trabaho, VP ano ka lang, Vice President ka lang, pero meron kang 2 billion. Eh ito mga kababayan, nung sila ni Robredo po naging Vice President po, ang budget nila po ay 800 million. 'Di ba? Naalala ko 'yun, eh, kasi na-content ko 'yan, eh, nung anti-Leni pa ako no'n. Nung election mga kababayan, 2022 budget po ni Leni Robredo is 800 million. Tapos nung 2021 nasa 800 million lang din po. Pero ngayon si Sara Duterte, 2 billion. Wala kang trabaho. 2 billion yung ano mo, 2 billion yung budget mo. At alam niyo kung ano nakakatawa dito mga kababayan, meron po siyang 1.79 no, 1.79 ngayon 1.79 billion, 'di ba, na MOOE. MOOE mga kababayan. Alam niyo yung MOOE? Yung ano, yung maintenance and other operating expenses. O tama nga, tama nga. Oh, ito pakita ko sa inyo 'yan, pakita ko sa inyo. Basahin ko na lang 'no. So sabi dito, 'di ba? Pangandaman stated that 188 million is allocated to personal service. 1.979 billion for maintenance and other operating expenses. So MOOE mga kababayan. So ano ba yung MOOE? 'Di ba mga kababayan, ito yung sinisigaw dati ng mga DDS, 'di ba? Itong si Joey Cruz yung hindi naliligo. Si Joey Cruz na hindi naliligo na allegedly nakabet pagkatapos si Sasrogando Sasot na isang babaeng may lawit. So, ang sabi nila yung MOOE daw po ay ito daw po ay
pangungurakot. Naalala nyo ba yon? Press 1 nga kung sino nakakaalala nun. So, sino ba mga nandyan? So, super kapal mo Inday. No? Press 1 nga dyan kung sino nakakaalam ng MOE. So, tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Hindi mo pera yan. Ito yung pinauso nila eh. Hindi mo pera yan. Ito yan eh. Tsaka ito si Joey Cruz. Tingnan nyo si Joey Cruz. Si Joey Cruz mga kababayan, ay naging ano niya yan eh. Naging yan, ito, pakita ko sa inyo. Itong si Joey Cruz na hindi naliligo, naging profile picture niya pa yan. 'Di ba? Hindi ito profile picture ito ni Joey Cruz dati. So, ito ang pauso nila dati, hindi MOOE, pera yan. Hindi mo pera yan. Kasi para po sa mga DDS mga kababayan, itong MOE ay pangungurakot. Kasi nga daw, unliquidated, kailangan lang daw po ng certification para po ma-audit ng COA. So yun naman pala. Paano ngayon? 'Di ba paano ngayon? Yung sinisitan ninyong MOE ng mga congressman, si Sara Duterte merong 1.79 billion na MOE sa 2025. So ibig sabihin pala, kung kukunin natin yung logic ng mga DDS, magnanakaw rin pala si Sara Duterte. 'Di ba? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Pati si pati si Bebe Sas eh. Tingnan niyo Bebe Sas. Bebe Sas eh. No? Tapos Rogando Sasot. MOE din yan eh. Tingnan nyo mukhang wala naman. Si Joey Cruz lang pala. Okay? So kung hanapin natin, hindi mo pera yan. Hindi MOE pera yan. So yung mga nag-post niyan, tingnan nyo para makuha nyo yung point natin dito. Yan. Basta uso to eh. Ito yan. Si Joey hindi naliligo. Joey, paano babasahin yan? Joey hindi naliligo, di ba? Ayan, MOOE. Di ba? Nirereklamo nyo yan, di ba? Kayo kasi ang problema kasi sa mga DDS, mga buwakan ng ina ninyo, di ba napaka-double standard ninyo? Di ba? Kasi ito yung sinasabi ko eh, na kung kayo babatikusin nyo yung isang bagay, sana batikusin nyo lahat. Di ba? Kung para sa inyo, yung MOOE ay pagnanakaw, so sana, batikusin nyo rin pati yung mga Duterte kasi ang laki din po ng MOOE ni Sara Duterte at saka ni Digong dati. Di ba? Ayan ang point natin eh. So, hanap pa tayo dito ng MOOE. No? Marami yan. Alam ko marami yan eh. No. So, ngayon mga babayan, makita natin dito na medyo malaki po talaga yung budget na hiningi ni Sara Duterte ngayon. 2 billion petot. Di ba? So, sino ba mga nandyan? Taka lang medyo mahina yung internet ko. So, sabi ni Lester Ranvlog, kay Pulong sana nila sabihin, Pulong hindi mo pera yan. Yung 51 billion, no? Tapos sabi ni Nimbus Cloud, okay, sila lang ang, ayan nga, di ba? Tama yan eh. Tama yan Nimbus Cloud, no? Kapag bumatiko sila yung exempted. Di ba? Mga Duterte yung exempted. Kasi ang point natin, kung babatikos sila sa isang sistemang mali, batikusin mo lahat. 'Di ba? Batikusin mo lahat. Kasi isama mo yung mga Duterte. So wala ngang silbi, gusto pang magpalaki ng budget. Hindi totoo 'yan. Ang laki ng budget talaga ni Sara Duterte ng 2 billion. 'Di ba? Tapos mga kababayan, ang request ngayon, ang point kasi natin dito, kung makapag-react kasi si Sara Duterte na tinanggalan siya ng security, akala mo naman naubusan siya ng security. Ang nangyari po dito mga kababayan, tinanggal po yung sobra. Tinanggal yung sobra, pero kung makapag-react itong mga DDS na to, akala mo wala nang security personnel si Sara Duterte. So meron pa rin po siyang security personnel, 31 po sa PNP at saka 300 megit pa sa AFP. 'Di ba? Ayun lang eh. Kung ang gusto lang ni Sara Duterte na maging safe, 'di ba? Maging safe siya. So sabihin niya lang na sana yung PNP, yung kukuning security personnel niya sa PNP, sana nakakilala niya. Okay lang yun, para sa akin walang problema yun. Pero yung mag-iyak-iyak si Sara Duterte na nagta-tantrums, na napaka sobrang entitled, na kung makapag-react, akala mo, yung naiwang security sa kanya, 10. Di ba? Parang bata eh. Ngayon, mga kababayan, si Sara Duterte nakabalik na ng Pilipinas. Nakabalik na, 2 araw na po nakabalik si Sara Duterte ng Pilipinas. Wala man lang pasabi. Wala man lang sinabi na
ay maraming salamat na ako ay nakabalik ng Pilipinas ng matiwasay. Ako lang po ay nagbakasyon, ako lang po ay nag-unwind, ako lang po ay kailangan ko lang po magpahinga dahil sobrang stress. Okay lang yun eh. Yun nga lang, umalis siya ng bigla na walang paalam, babalik na naman ng wala man lang pasabi. Kasi mga kababayan, no, kung talagang stressful talaga si Sara Duterte, maintindihan natin yun. Maintindihan natin yun. O, stress ka, may trabaho ka, yung problema mo sa politika, maintindihan natin yan. O, sige, magbakasyon ka. Ang problema, hindi ka nagpaalam. Di ba nireklamo nila si PBBM, gumagala din daw. Sabi nila, gumagala din daw. Pero pag si Presidente Bongbong Marcos lumabas ng bansa, nakapost sa Facebook, pinapaalam niya po sa mga tao kung saan siya pumunta. Eh si Sara Duterte bigla na lang umalis eh. Umalis na nga lang bigla-biglaan, bumalik din ng biglaan. Wala man lang pasabi. O, so paano ko nalamang bumalik? Pinakita ko na kanina, di ba? So meron siyang flight number. Tapos, ang drama niya ngayon, puntahan natin yung Facebook niya, no? Sara Duterte. Teka lang, ang bagal ng internet ko na naman. Inday Sara pala. Puntahan natin yung Facebook niya. Inday Sara Duterte. Oh. Dapat kasi naka-slide to eh. Yun nga lang, hindi pala pwede sa cellphone. Oh. So, ito yung drama niya ngayon. 2 hours ago. Kita nyo ba? Yan, 2 hours ago. Oh. So, ang una niyang drama, di ba? Bisita sa mga nasunugan, Barangay 2A, Davao City. Bisita po natin ang mga residenteng apektado sa malaking sunog na kinasawi ng 2 inosenteng buhay sa Barangay 2A, Davao City. Oh, so nasa Davao City na naman siya. Andun na naman siya sa comfort zone niya. Oh. Ano sinasabi ko eh. Bigla-bigla akong sumusulpot. Ayun oh, yan. Drama niya na naman oh. Ganyan naman yung drama niya oh. Oh. Alam niyo ito yung mga ngiting ano eh no. Ito yung mga ngiti na yan no. 'Di ba? Ito yung ngiti ng ano eh. Ito yung ngiting tagumpay ito eh. Ngiting tagumpay eh, nakatakas ng bagyo, nakapanood ng Taylor Swift concert, tapos pagbalik sa Pilipinas parang wala nangyari. So ngiting tagumpay ang tawag doon. So sabi ni Yoli Binuya, hello po Ma'am Yoli Binuya. Tanghalian lang po tayo no. So ito na nga 'di ba sabi ni Elena Gilwa, 31 from PNP, 358 from AFP. So 389 pa pala no yung security ni Sara Duterte. Yung kapal ng mukha no. Kung makapag-react akala mo tinanggalan ng majority ng kanyang security personnel. Sila ni Robredo nga ilan lang yung security niya no 78. 'Di ba kasi ang palusot kasi nila mga kababayan. Ang palusot kasi ng mga Duterte fanatics pati rin po itong tatlong itlog na to no. So meron pa rin po kasi tatlong itlog sa Senado eh. Si Robin, si Bato, at si Bongo. Na kailangan daw po ng malaking security po ni Sara Duterte kasi nga daw po, meron daw po siyang pagbabanta. May banta daw sa buhay ni Sara Duterte sa mga komunista. Okay. Ang tanong dito, sino pa ba natatakot sa komunista? Hindi nga, in my own opinion, no? Masyado ng salsal masyado yung komunista eh. Yung komunista po sa Pilipinas, yung armed struggle po natin sa komunista, paubos na po yan. Ilang batalyon na lang po yan, inubos na po ni PBBM. Ilan na lang ata sila ngayon? 3,000, 2,000, tingnan lang no, para maganda no. Para kompleto yung content natin no. So, CPP, NPA, members no. Members. So, ilan na ba sila ngayon? Okay. Alam ko mga 1,000 na lang ata sila ngayon eh. Teka lang CPP, NPA. Hanapin na natin. Kung ilan sila. Pero alam ko talaga paubos na sila. Okay. So, sila po ay ang tanong dito, bakit ba natakot sa konting sa konting miyembro na lang, no? So, 19 update. So, teka lang, hanapin natin. Wala. Pero ang alam ko talaga, wala na silang 3,000 ang alam ko eh. O, di ba? Wala na silang 3,000 ang alam ko. Oh, inubos na nga ng presidente yan. So, ano pang threat? At ito naman. Tanga-tanga talaga, no? Oh. At saka paano pa kasi ngayon, pagtutuunan ng pansin ang
ang buhay ni Sara Duterte ng mga CPP, NPA na 'yan, 'di ba? Eh, kung wala na nga po sa NTF-ELCAC si Sara Duterte, wala na po 'yan. Hindi na po siya ano, hindi na po siya target ngayon. At mga kababayan, ano bang nagawa ni Sara Duterte sa NTF-ELCAC? 'Di ba? Ang alam ko yung dinadrama ni Sara Duterte, yung nangyari po sa Davao City. 'Di ba, yung inubos nila yung NPA doon, ayun ang sabi ni Malu Tequilla, eh. Pero mayor pa si Sara Duterte no'n. Pero nung naging NTF-ELCAC vice chairwoman si Sara Duterte, wala namang ginawa 'yan sa NTF-ELCAC, eh. Pangalan niya lang naman yung nandun, eh. Pero yung pagpaplano, yung operation, si Presidente Bongbong Marcos pa rin naman yung gumawa nun. Oh, ayan ang ano, eh, yan ang pangit sa inyo, eh, 'di ba? So, hello po Shiro Sansaki, okay? Kay Eva Ponsalan, maka-China nga sila, 'di ba? Oh, tama nga 'yan. Bigyan siya ng 2,000 security para tsaka ang point niya mga kababayan, mas malaki pa nga yung security ata ni Sara Duterte kay PBBM, 'di ba? Oh. So yun mga kababayan 'no, so ang tapos ngayon mga ka-Streetwise, panoorin natin. Ito yung drama nila ngayon, si si Cathy Buqueque.